galamay ng andamyo at ngiti ng bangketa, sa bitukan ng mga kalye at kanto at umpukan ng karaniwang tao, sa puso ng komunidad ng Maralita at sa makitid na lalamunan ng Eskinita, naroon ang hininga ng kanilang istorya. Alamin natin yung iba pang detalye ng pagpunta ng aktor na si Navarro dyan sa DOJ. Lia? Yes, Trisha, nandito tayo sa harapan mismo ng van na kinakasani po. Lumalabas rin pang mga sakay ng van. Ngayon nga po ay nakikita natin na kasalukuyan na pong nakalabas ng kanyang sasakyan ang aktor na si Vong Navarro patungo po sa loob ng gusali ng... Sabi nila madali raw makalimot ang mga Pinoy. Sa palagay ko, isa sa mga isyong hindi natin dapat kalimutan ay ang bagyong Yolanda. Parang kailan lang, balitang-balita ito sa buong mundo. Kumusta na kaya ang mga nasalanta ng super typhoon na ito? Nalulungkot pa rin ako tuwing nakakakita ng mga imahe ng pagkawasak ng bagyong Yolanda na kumitil sa buhay ng ilan na nga ba? Sabi ng gobyerno, mahigit 6,000 katao. Pero libo-libo pa rin ang mga nawawala. Ang tansya nga ng mga taga roon, posibleng mahigit 10,000 ang totoong bilang ng mga nasawi. Naalala ko tuloy ang salaysay ng isang survivor na napanood ko noon sa YouTube. Ang bahay ng tita ko is yung bahay para pong barko na dahan-dahan kaming dinadala kung saan-saan. Yung mga kababayan namin sa Tacloban, dun sa Leyte, naghihirap pa rin. Yung nasa media po na sinasabi nila na yung Tacloban, yung Region 8, okay lang. Hindi po yung totoo. Sasabihin ko po sa inyo, hindi po yung totoo. Hinanap ko ang survivor na iyon. Balita ko ay nasa Maynila siya. Gaya ng libo-libo nating kababayan na lumikas mula sa Leyte at Samar matapos ang bagyo. Dre ang kanyang pangalan. Naka-cross-register siya ngayon bilang estudyante sa Polytechnic University of the Philippines. Silang magkakapatid ay pansamantala nakatira sa isang kamag-anak sa may Caloocan. Ilang araw bago tumama yung bagyo, ipinamalita ng gobyerno yung kanilang paghahanda hinggil sa evacuation para sa mga magiging biktima, paghahanda para sa mga relief goods. Sa inyong lugar dyan sa Tacloban, naramdaman mo ba yung ganitong paghahanda ng gobyerno? Kung sa gobyerno po na galing po kay Pinoy, hindi po, totaling hindi. Sa isang linggo po naming pag-stay doon sa Tacloban, hindi po talaga kahit sa relief goods po. Actually, gusto po talaga namin yung mag-evacuate. Hindi lang po talaga namin nagawang mag-evacuate dahil sa punong-puno na rin yung evacuation center. Paano kayo kumain? Kasi binanggit mo na wasak yung buong komunidad. Saan kayo kumukuha ng pagkain, ng tubig? Wala kami, walang-wala talaga. Walang choice yung mga tao doon. Kaya yung ginawa po nila, may malapit po kasing grocery store doon sa amin. Niluting po nila yon. Tapos yun, hindi po lahat ng pagkain doon kinuha. Kung ano lang po yung kaya. Ginawa namin, nanghingi rin kami. Pero hindi ka po sigurado kung bibigyan ka kung manghihingi ka. Makikipag-agawan ka rin po eh. Na-experience po talaga namin uminom ng tubig na amoy gas. Pinakuluan na lang namin pero ganun pa rin. Nasawi sa bagyo ang tatay ni Dre. Isa siya sa libo-libo mga biktima na inilibing sa mga mass grave. Na-retrieve po yung katawan niya after ng 3 weeks and 4 days po ata nun eh. Yun po, nakabalita po kami. Yung pinsan ko po, tinext kami tapos tinawagan kami na na-retrieve daw po yung katawan ng papa ko. Nakilala lang po sa ID na nasa bulsa niya po. Dahil yung katawan po hindi na masyadong kilala dahil laagnas na. Tapos gutay-gutay na daw po yung ano ng papa ko eh. Yung kamag-anak mo ba o yung mga kamag-anak kakilala doon sa Tacloban, nakatanggap na sila ng mga bank houses Wala na ito? pa po akong balitang gano'n na binigyan na po ng bank houses. Kasi yung mama ko po, nandun siya ngayon sa Tacloban. Galing po siya
Sa Qatar po siya nagtrabaho. Nung August last year pa lang po, nakaalis siya. Pero umuwi siya nung December dahil yun po yung nangyari sa amin. Ngayon po, pumunta siya, bumalik siya ng Tacloban para i-check out kung ano yung pwede naming matanggap. Kaya yun po, sabi po ng mama ko, wala pa naman po so far. Wala naman po kami kabuhayan talaga bago pa po yung Yolanda. Tapos yan, ngayon, wala nang trabaho yung mama ko. Kung kailan po medyo bumalik sa normal yung Tacloban, doon na lang po kami babalik ulit. Lalong-lalo na ngayon na hindi maganda yung sitwasyon pa sa Tacloban. Parang gusto niyo bumalik? Opo. Masakit para kay Dre na mawala ng mga mahal sa buhay ng dahil sa bagyo. Pero unti-unti niyang sinusubukang bumangon sa tulong na rin ng mga bago niyang kaibigan dito sa Maynila. Malaking tulong din kay Dre ang pagpunta sa iba't ibang klase ng pagtitipon. Dito, nakikita niya na maraming iba pang mga naniniwalang napabayaan silang mga biktima ng bagyo. Marami rin ang nananawagan ng hustisya. Ang sagot! Para sa mga kababayan nating biktima ng bagyong Yolanda, ang sagot! O President Noy, kulang paan imong tabang, ang tagaliti dili kontento sa hinabang. Nakakasama ni Dre ang iba pang mga biktima ng bagyong Yolanda. Miyembro siya ng Tindog, isang organisasyon ng mga biktima at kanilang mga kapamilya at taga-suporta dito sa Maynila. Wala na'y bunga kay dihanin, kung wala pa ang bagyong Yolanda, ang kang tatay lumiduro ang bunga. Sa pagtitipo ng Tindog, nakilala ni Dre si Jessica. Bagakay. Hey ate, ako naman ni Jessica Darantino from Carigara Leyte. Members kami ha, Municipal Farmers Association in Carigara. Tapos now, People Surge, the Alliance for Yolanda Victims. Wow. Kabilang si Jessica sa People Surge, isang bagong tatag na alyansa ng mga biktima ng Yolanda. Narito ngayon sa Maynila ang ilan sa kanila. Siguro hindi sila napakinggan, kaya't nagpasya silang lumapit muli sa gobyerno. Nagtatanong kami, nagtatrabaho kami, nagpapabalas kami para makakahon. Pili kayo nag-aasa na kami, nanlilimos para makakahon. Ay siya na ako, hindi ko hindi. Kaya naman mga magsasaka, hindi rin kinatagan mga programa. Kami namin. Kung nakakabatid, makakabot mo ni Katakino, tagigablan kami pansin. Kung tatagalukon ko din mo maintindihan, tulungan mo kami, huwag mo kami pabayaan. Pinuntahan ko si Jessica kung saan siya pansamantalang nanunuluyan, kasama ang iba pang mga biktima. After 100 days po ni Yolanda, parang na-imagine ko po na last week lang yung bagyo. Kasi kung makikita natin yung lugar, lalo na sa buong Eastern Visayas po yun, makikita naman natin na medyo may mga green-green na po yung ano niya. Pero kung sa recovery naman po yung pag-uusapan niya, hindi pa po talaga totally nakaka-recover yung mga tao doon. Ay nasira ang taniman, ano ang kabuhayan ng mga magsasaka ngayon sa iyong lugar? So ngayon po, wala pa po. Yung nyugan po, 100% damage po talaga siya. Kasi 60% po talaga tumba yun eh. Tapos may nakatayo naman, para lang siyang stick, wala na siyang dahon, wala nang bunga. Tapos yung iba naman na mayroon pang natira na dahon, may posibilidad na mabuhay. 3 years pa po yung bago mapakinabangan ulit. Ano ang pangunahing kailangan ng mga magsasaka sa inyong lugar? Siyempre po, kasi mga kasama po yun eh. Pinaka-pangunahin po talaga yung lupang pagtatamnan.
So, sinusulong din po namin yung tunay na reforma sa lupa. Tapos yung mga seeds po na pwedeng itanim doon, tapos mga kagamitan po sa pagtatanim tulad ng araro, yan, kalabaw, tapos yung tractor po. Paano yun sa kalagayan na wala ngang kabuhayan, wala ngang pera yung mga kasama? Paano sila bibili ng abono? Paano sila bibili ng binhi? Nangungutang po. At sa sa lugar po namin, karamihan po nagpapatutang doon, may tubo siya na masyadong malaki kung iisipin para sa amin po. Kasi yung pinakamalit na tubo na po doon, 15%. Kada buwan po yun. Talagang nababaon na, naghihirap na, mas lalo pang naghihirap. Lalo na po ngayon na binagyo pa. Ano yung mga demanda ninyo? Isa po doon yung 40,000 cash relief po. Yung 40,000 pesos po na cash assistance na hinihingi po namin na dapat ay sa 2 buwan habang naghihintay kami na ani na po sa itatanim sana namin, ay kulang na kulang po. Pangalawa, yung no to no-build zone policy. Yung no-build zone policy po kasi, hindi na po pwedeng magtayo ng bahay doon po sa 40 meters galing sa baybayin po. Tutol po kami doon kasi marami sa Eastern Visayas na nakatira sa gilid ng dagat. Simula po, yung kanununuan pa nila, doon po nakatira or sanay na po sila sa kabuhayan nila doon po, malapit sa dagat. Bakit may maini kung kaligtasan ng tao yung iniisip nila? Na kahit naman po saan ilagay yung mga tao, hindi naman po tayo safe eh. Kasi maraming disaster po yung lumarating, hindi lang po yung storm surge na yun. Tapos yung pangatlo po, yung isustainer, yung relief na pinamimigay po sa lugar namin. Hindi po na-control ng DTI yung mga presyo ng mga bilihin sa lugar namin. Masyado po siyang nagmahal. Marami na nagsuri ng mga pangyayari noong bagyong Yolanda. Pero may nabasa akong isang pananaliksik na nagpapalalim ng husto sa usapin ng kalamidad dito sa Pilipinas. Sinulat ito ni Rosby Guzman, Executive Editor ng think tank na Ibon Foundation. Natuwa ako dahil si Rosby ay isang kapwa siklista. Niyaya ko siya sa isang kwentuhan matapos ang pagbibisikleta. Sinabi mo sa iyong pananaliksik na ang nangyari sa atin matapos ang bagyong Yolanda ay pagpapakita lamang ng mga batayang suliranin ng ating lipunan. Bakit mo nasabi ito? Yung kasing natural na panganib o yung natural hazards ay nariyan naman talaga no? Pero sabi nga ng United Nations, nagiging kalamidad ito o disaster kapag ito ay combined with the sensitivity of the population. Pag sinabi nating sensitibong populasyon, hindi nababago yung kalagayan ng kahirapan. Kapag ganun kasi yung populasyon mo, konting kibot ng kalikasan, ay madidiskaril talaga siya sa kanyang kabuhayan. Yung rehiyon na tinamaan ay pangalawa doon sa tinatawag nating pinakamahihirap na rehiyon, yung Eastern Visayas. So, mahirap ka na nga, ikaw pa yung tatamaan ng ganung panganib, talagang disaster yung aabutin mo. Kabahayan na lang kung titingnan natin. Sa Eastern Visayas, 69% ng kabahayan ay ganung klaseng materyales. Kaya pag tumama ang bagyo at super typhoon, talagang malilimas yung buong komunidad. 3 buwan na nakaraan matapos tumama ang bagyong Yolanda sa Pilipinas, ang sigaw ng mga biktima mula noon hanggang ngayon ay pinabayaan sila ng gobyerno. May katotohanan ba ang ganitong kanilang pagtingin? Sa simula pa lang kasi, 48 hours pagkatapos ng pagbagsak ng bagyo, wala kang makitang national government response sa lugar. Tapos lumipas pa ang 5 araw o 3 araw, 3 to 5 days ay wala pa ring mga supplies na dumadating. In fact, 10 days bago nakapunta doon ang presidente. Lumalabas na dahil din walang maimobilisa yung gobyerno. Sa patakaran na rin ng privatisasyon, wala siyang sariling sasakyan, sariling komunikasyon, wala siyang magawa para siya ay makapagresponde ng mas responsable. Nandiyan disoriented o wala na sa wisyo yung mga biktima, nagugutom, ay nagpadala ng militar. Nariyan din yung mismong official aid ay napapabalitang kinurakot pa o pinipili kung sino ang pagbibigyan. Yung lugar kasi ng Eastern Visayas, karamihan dyan mga magsasaka. Yung plano ba ng gobyerno na reconstruction ay para sa
pangangailangan ng ating mga kapatid na magsasaka? Kapansin-pansin yung medyo pag-iwas ng gobyerno doon sa tamang tansya. Magkano ba talaga ang pinsala sa agrikultura? Pinamumukhang napakalaking pinsala ay nasa infrastruktura. Kasi nandoon talaga yung, yung negosyo. Nandoon yung malaking tubo para sa mga korporasyon. So yung ganung tunguhin, pilit hindi niya pinapansin, na karamihan ng nasa lugar ay nangangailangan ng mga kabuhayan na nakabatay sa agrikultura. Mismo yung reconstruction program ay nakatuon doon sa mga patakaran sa ekonomiya na in the first place ay nakasira sa ating kakayahan na humarap sa mga natural hazards. Una, nandyan yung patakaran ng privatisasyon. Nung mga simula pa lang nagpuntahan na yung mga malalaking korporasyon na lokal, mga Panginoong may lupa, at nagsabi na tutulong kami. Kasi ang pangunahing gagawin nila ay mag-distribute ng titulo sa mga interesadong korporasyon. Nang sa ganon, maisagawa nila yung tourism projects nila, coastal clearing projects, at ano ang papel ng gobyerno? Mangutang siya sa mga donors katulad ng Asian Development Bank at ng World Bank, at yun ngayon yung ilalagay nilang pondo. Makikinabang ang pribadong korporasyon at papasanin na naman ng taxpayers o ng mga nagbabayad ng buwis yung inutang ng gobyerno. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa People Surge at ang ginawa nilang malaking rally sa Tacloban. Ang tao lumalaban dahil sa kahirapan. Dahil gutom na ang tao. Magutom. Walang nire-life. Mahigit 12,000 ang dumalo sa protestang iyon. Karamihan ay mga magsasaka at mangingisda. Ay sabati na natin ang pagkukunin natin ang ating gobyerno. Tama na, hindi pagtagad sa atin. Marami ang nagmula pa sa pinakamalalayong bayan ng Eastern Visayas. Hustisya para sa mga biktima ng Bagyo Yolanda! Hustisya! Hustisya para sa mga biktima sa Bagyo Yolanda! Hustisya! Pag may bagong insert po ng mga issue, namamatay po yung dati. Yun po yung pinakaayaw namin dahil hindi po basta-bastang tumayo, bumangon yung Tacloban sa nangyaring Yolanda po sa amin. Dahil hindi po umaaksyon ng totoo at buong pusong umaaksyon yung Pangulo sa pagkakaroon ng solusyon. Nakakalap ang People Surge ng mahigit 17,000 pirma para sa kanilang mga kahilingan. Kasama ang kanilang mga taga-suporta, sinubukan nilang ihain ito mismo kay Pangulong Aquino. Nandito po kami ngayon sa Manila para po kalambagin ang NCR. Kasi po kung nandun lang po kami sa Eastern Visayas, hindi na po kami nakikita, hindi po kami naririnig. Hindi na rin po kami pupuntahan ni Noynoy doon, so hindi niya makikita kung ano yung pangangailangan namin, kung ano pa yung demanda namin sa ngayon. Pero pinahirapan sila sa gate ng Malacanang. Alam niyo naman ho, bawal po yung pagkakaroon ng isip sa loob ng Palace Complex. Ngayon po, papayagan po namin kayong i-receive yan doon po sa Gate 7. Pero ang papayagan lang po namin papasok, siguro mga maximum 3 persons. You talk among yourselves kung sino yung gusto nyo papasok. And then, yun lang po. Wala akong naka-uniform na ano. Kasi nag-effort sila kung isa lang po yan, pag ganun din po yun, mga karating din po na yung sulat na yan, doon po sa Gate 7. Wala ko tayo, sabi ko ako, bawal mo mag
Matapos ang mahabang negosasyon, sa wakas ay pinayagan din si Jessica at 2 pang leader na pumasok. Tinatakan lang ang kanilang petisyon. Hindi sila hinarap ng Pangulo. Bakit ganun? Nandito na nga kami, ginagawa namin yung lahat para malaman yung pangangailangan namin. Tapos hindi niya pa rin kami papakinggan. Ano pa rin ni-expect niya sa amin? Baka po humantong sa mas mataas pa po na mga gawain po namin na kaya po namin gawin. Baka mahanto na sa katulad ng pababain na namin siya. Kami na yung uupo doon. Lunes, ilan po sa kanila nagtungo pa rin sa Mendiola at pinaabot po sa Malacanang yung umano ay mabagal na pagpaabot ng tulong, katulad po sa pabahay, pagbibigay ng pagkakitaan at social services. Ano po mababanggit nyo ron na pumunta pa sila dito sa Maynila para lang po mismo iparating sa inyo sa palasyo? Mababalitaan ko na lang din sa mga susunod na araw na tinanggihan ni Aquino ang lahat ng kanilang kahilingan. Ngayon doon sa mga nagsabi mabagal, no, parang dapat huwag na lang akong magkomentaryo dahil tila naasikaso lang pumunta dito, pwede naman siguro maasikaso yung pangkabuhayan nila doon. Hanggat nakatira tayo sa mga islang ito, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga natural na kalamidad. Pero ang dapat iwasan ay ang trahedya na dulot ng pagpapabaya ng gobyerno na walang pakialam sa mamamayan. Sa ngayon, walang magagawa mga biktima kundi ibangon ang kanilang mga sarili. Pero siguro, hindi na pwedeng bumalik na lang sa dating kahirapan kung saan humahantong sa trahedya tuwing may kalamidad. Ipinakita ng mga nakasama kong biktima ng Bagyong Yolanda na ang totoong pagbangon ay hindi lang sa kawanggawa o diskarte lamang. Kasabay ng pagbangon, ang paghahangad ng bagong kaayusan at pamumuno na kayang protektahan ang mamamayan anumang bagyo ang magdaan. Umaga, humihigop ako ng balita. Balita sa TV, kasing tabang, kapeng, walang lasa. Aksidente sa EDSA, ulat ng panahong walang pag-asa, kung tatama ang hula. Lumalagong ekonomiya, relief goods, bumabaha sa mga nasalanta. Buhay artista, tinatakda nito ang maghapong kailangang makontento at huwag makialam. Sa maghapon, katrabaho ko ang buong